Personal na inspeksyon ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga napinsala ng pagsabog sa Zamboanga City nitong Biyernes. 2 ang naitalang patay sa insidente. May ulat on the spot si Haji Rieta. Haji. Yes, Rafi. Actually, dito tayo ngayon sa mismong lugar kung saan naganap yung pagsabog. Nasa likuran ko lamang yung blast site. At dito kahapon nga, pasado alas 2 ng hapon, ay mismong si Pangulong Noynoy Aquino kasama ang kanyang ilang gabinete at maging na rin ang mayor ng lungsod ng Zamboanga na si Beng Climaco Salazar ang pumunta dito sa lugar para inspeksyonin ang pinangyarihan ng pagsabog ng isang kotse kung saan 2 ang patay at may higit 5 po naman ang sugatan. Pasado alas 2 kahapon na makarating si Pangulong Noynoy Aquino sa Barangay Giwan kung saan naganap ang pagsabog ng isang kotse. Kasama niya sina DILG Secretary Mar Rojas, DSWD Secretary Dinky Soliman, DND Secretary Voltaire Gazmin at Budget Secretary Butch Abad at si Zamboanga City Mayor Beng Climaco. Tumambad sa Pangulo ang malaking pinsala ng magkatabing establishmento na winasak ng pagsabog. Pero bago niyan, halos 4 na oras na pinulong ng Pangulo ang ilang cabinet secretaries at lokal na opisyal ng Zamboanga City sa Edwin Andrews Air Base. Nag-ikot ang Pangulo sa blast site maging sa ilang katabing establishmentong napinsala. Biyernes ng hapon na maganap ang pagsabog sa harapan ng isang bus terminal sa lungsod. 2 ang patay, habang mabot naman sa 52 ang sugatan. Isa sa mga kritikal, ang anak ni Carlito Minyoza na si Richard na tinamaan sa tiyan ng mga bahagi ng kotse na sumabog. Sana kung narinig man si Mr. President, tulungan niya kami. Pati sa anak ko sa ospital kasi wala nang talagang pera. Wasak din ang ikalawang palapag ng kanilang bahay dahil katabi lamang nila ang blast site. Ang bakery namang ito, napinsala rin kaya apektado ang kanilang negosyo. Hiling ng ilang negosyante, mas higpitan pang seguridad sa lugar. When we are to rebuild our businesses, when we are to reconstruct again, sana hindi na mangyari ito kasi nakakapatay ng spirit, nakakapatay rin ng negosyo. Ngayon ay meron ng isang babaeng suspect ang mga taga Zamboanga Police na nasa kanilang kustudiya na ngayon at hindi pa dinedetalye sa atin kung ano itong kaugnayan itong suspect na ito, pero information lang sa atin ay undergoing o ongoing itong ginagawa nilang interrogation sa kanya dahil posible umanong kilala niya itong nasa likod ng pagsabog nga ng kotse dito noong Friday. At Rafi, pakita ko lang kung gaano kalayo o gaano kalakas yung impact ng pagsabog. Dito mismo yung blast site at more or less 20 meters ang layo sa tawid ng kalsada. Yung mga bintana doon talagang nabasag, yung mga bintana doon na gawa sa salamin at ganong kalakas yung pagsabog. At yung bahaging yun ng kisame na yan, talagang kung makita nyo talagang yung kahoy ay talagang nagbagsakan. Ganyang kalakas sa Rafi yung pagsabog dito noong Biyernes. Ang pinagpapasalamat ng maraming mga tao dito ay kung naganap yon during the rush hour, mga 5 to 6 p.m. ay posibleng mas maraming na biktima o naging casual dito dahil katapat lamang din ito ng bus terminal na talagang dinadagsa kapag ganoong mga oras, Rafi. Haji, alinawin ko lang, so established na car bomb ang ginamit yan sa pambobombang yan? Yes, sabi yung initial na impormasyon sa atin at bagaman hindi pa sinasabi kung anong klase na bomba yung ginamit sa loob, kung ito ba ay IED o kung paano ito pinasabog. At ang impormasyon pa natin na nakuha mula sa PNP, Rafi, ay una raw na nasunog itong sasakyan na ito at pagkatapos ay bigla itong sumabog. Ang pagpapakakapaliwanag sa atin ay posible raw na sinunod muna itong sasakyan na ito nang sa ganun ay maka-attract ng attention mula sa mga tao dito. At which is yun na yung nangyari, yung first na casualty na mekaniko ay nilapitan niya itong kotse na ito. At walang ano-ano, bigla itong sumabog kaya siya yung pinakaunang casualty dito, Hawi. Haji, natanong ko yung kung car bomb nga ito dahil bagamat matagal na tayo nakakarinig na nagde-develop sila ng mga car bombs, itong mga teroristang grupo dyan sa
ilang parte ng Mindanao, hindi ito gaanong ginagamit. Kumbaga, mas marami pa talaga yung mga IED na ibinabalot o nilalagay sa mga backpack. Very unusual yung paggamit talaga ng car bomb. So, ito ba'y bagong grupo or mga lumang grupo na yung tinitingnan ng mga otoridad dito sa insidenteng ito, Haji? Yes, Rafi, tama ka dyan. Yung grupo naman, Rafi, talagang hindi talaga padinidetalya sa atin kung anong grupo ito nga nasa likod na ito. Although si Mayor Beng Climaco, nauna niya nang sinabi na posibleng grupo ito ng Abu Sayyaf Group dahil posible rin daw ito na isang parang panlilin lang dahil mayroong mga nakakulong ngayon sa City Jail ng Zamboanga na nasa di bababa sa 30 miyembro ng Abu Sayyaf at may sa kanilang impormasyon ay may pagtatangka na itakas itong mga ito na kaya naman ginawa itong pagpapasabog para ma-divert yung attention ng mga tao, lalo na yung mga pulis, at gawin itong pagtakas na ito. Pero ang lahat ng ito ay, Rafi, ay hindi pa naman officially o hindi pa ito yung pagtatapos o talagang resulta ng investigasyon. Lahat ito ay initial information pa lang mula sa mga opisyal na nag-iimbestiga nito, Rafi. At G, maging yung sinasabi mong naaresto na babae na may kaugnayan dito sa pagsabog, meron ba siyang organisasyon na kinaaniban o isa lamang itong random civilian na kanilang naaresto? Yes, Rafi, yung pagkakabanggit lang sa atin ay babaeng sibilyan lamang which is nakatira dito sa Zamboanga City. Very confidential kasi itong dahilan kung ano yung pagkakaugnayan niya doon sa posibleng nasa likod dito nga pagsabog nito. Napaka-limited lamang, Rafi, yung information na binibigay sa atin. Although sabi naman ng mga otoridad ay kapag nakakuha sila ng mas makapal pa ng mga information ay agad naman daw nilang ibibigay ito sa atin, Rafi. Panghuli na lamang, Haji, matanong ko lamang kasi nandyan kahapon itong si DILG Secretary Maroas. Alam mo ba kung anong aktibidad niya ngayon? Kasi we understand pupunta naman yata siya ng Central Mindanao. Meron ka bang confirmation nito, Haji? Rafi, sorry pa. Okay pa. Pakiulit lang po yung question. May impormasyon ka ba kung ano yung susunod na pupuntahan ni Secretary Maroas? Dahil alam natin na kung makukumpirma mo lang, kung pupunta siya ngayon naman sa may Central Mindanao dahil sa nangyaring insidente doon. Rafi, kanina na-monitor natin, sinabi niya doon na sa isang event kanina sa Camp Crame na posible siyang tumungo sa Cotabato para naman doon sa nangyari na engkwentro nga ng tropa ng mga taga-SAF at itong BIFF at MILF. At sinabi niya kanina na posibleng isama niya naman si Espina ng PNP, Rafi. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.